Naghahanda ako ng pang-agahan ko dahil medyo tinanghali na nga ako ng gising. Ito na lang yung naisipan kong lutuin. Dalawa nga pala yung niluto ko kasi nga laba day ko for today. Kaya kailangan talaga busog ang mari nyo bago nga gumawa. Mag-aalas 9 na nga pala ako nakabangon mga mari kasi napuyat nga ako kagabi. Nanood-nood lang naman ako kagabi ng mga vlogs nyo. Napasarap nga kaya parang mag-aalas 12 na ata ako nakatulog. Bale nagising naman ako ng maaga, parang 5 ata. Pinagsain ko kasi si Mister gawa ng magbabaon pala siya. Hindi nga ako nakapagluto nung gabi ng uulamin niya kaya sabi niya bibili na nga lamang daw siya sa labas. Natulog nga ulit ako pagkatapos ko magsaing. Tapos hinayaan ko na lang siya na siya na nga yung magayak ng gamit niya. Kasi antok na antok talaga ang mari niya. Tapos ayun, nagising na nga lang ako mag-aalas 9 na. Sabay nga kaming nagising ni Ineng kaya naman nagmamadali nga ako dyan na kumain. At habang hindi pa nga umiiyak si Ineng, umuna na muna ako sa pagkain kasi talagang kumakalam na yung sikmura ko. After ko naman dito, si Ineng naman yung aasikasuhin ko. Bale dito ko na nga pala niluto sa aking mini non-stick pan itong aking kinakain. Diyan ko na rin nga kinaing para isahang hugas na. Nagpalit nga lamang pala ako ng damit dyan mga mare, gawa ng kitang-kita nga yung aking bra doon sa aking suot. At baka nga maasiwa yung mga manonood at hindi nga tapusin tong video. Tuwing gabi kasi, sarap kasi talagang magsuot nga ng mga maluluwang na sando. Kaya palagi nga ako nakasando ng maluwang tuwing umaga. So bali diyan nga pala, inaayos ko na nga pala tong aking mga pinaguhugasan kagabi. Tapos hugasan ko na rin tong mga ginamit ko ngayong umaga. So bali inayos ko lang saglit itong nasa may taas kasi gulo-gulo na talaga yung mga nakalagay diyan. Sa susunod ko na nga lang pagpupupunasan niya mga gamit ko dyan, pati na rin niya mga patungan. Ngayon kasi, labaday ko, kaya kailangan talaga matapos ko na nga yung mga yan. Para makapaglaba din nga ako ng maaga at makasampay ng maaga. Nga pala mga mare, naasikaso ko na rin nga pala niyan si Ining ha. Hindi ko na lang din napakita sa inyo. After ko dito sa kusina, maliligo na muna nga pala ako, pati na rin si Ining bago ako maglaba. Para pati yung huhubarin namin malabhan ko na rin. Mabuti nga mga mare, maganda nga yung sikat ng araw ngayon. Sana lang talaga maghapunan ngang uminit para matuyo din nga kaagad yung mga nilabhan. Ang dami ko na naman nga kasi talagang labahin at naipon na naman nga. Nga pala magpapalit din nga pala ako ng kurtina dito sa lababo kasi medyo matagal na rin nga pala yung nakalagay dyan. Huhugasan ko na rin nga pala mga mare itong aking sabitan ng tasa. Gawa ng pagkabili ko niyan mga mare, di ko pa nga yan nahuhugasan at pinagsabitan ko na nga kaagad. Pero meron pa rin ako ditong sabitan mga mare sa may lababo ko. Di ko nga yan inaalis. Gawa ng bala ko nga nabilhan si Mister ng mas maliit na tasa dyan kasi ayaw niya nga dyan sa binili kong tasa, nalalakihan siya. Nga pala mga mare, wala pa rin tayong update dun sa pinagagawang bahay kasi hindi pa rin talaga makapaggawa sa ngayon. Gawa ng may trabaho nga si Mister. At baka sa Sunday na nga lamang ulit kami maggawa doon. Nung nakaraan kasi pinilit ko nga na bumili si Mister ng materyales gawa ng wala pa nga siyang Nung nakabili naman kami ng materyales mga mare, nag-uulan naman ilang araw. Tapos ayun nga, nung nakaraang araw, tumawag na nga yung boss niya at may trabaho na nga daw. Kaya tuwing Sunday na nga lang ulit kami maggagawa doon. So anyways, back to the video na nga pala tayo at magagawa naman nga ako ng yelo. Kagabi pa nga sana ako gagawa, nakalimutan ko naman kaya ngayong umaga na lang. Naghahanap na din kasi talaga ng yelo si Mister at hindi ngayon kumakain ng walang yelo. Palagi gustong malamig yung kanyang iniinom. Pero hindi naman naggagawa ng yelo. Simula nga nung napadalhan ako nitong ice molder, ito na nga palagi yung ginagamit namin na panggawa ng yelo. Sakto lang din kasi talaga yan dito sa ginagamit kong tumbler. At dahil medyo malaki yan mga mare, dyan na rin nga kami nagpipitch. I mean yan na din yung ginagamit namin kapag kumakain kami. Sakto lang sa aming mag-asawa. Wala kasi kaming sariling ref, kaya kailangan talaga konti lang yung maiilagay namin doon. Ginagamit din kasi yun sa may tindahan, kaya madami din yan laman. Kaya perfect nga itong gawaan ko ng yelo, gawa ng ayan. Ganyan lang siya. Hindi siya matakaw sa space.